gumagamit. Sira yung motor ng tropa. Wala tuloy yung kasama. Yo. Samahan ka namin. Bili na kasi kayo ng big bike. Samahan ka namin. Basta huwag mag-express. Magbayan-bayan tayo. Nire-request mo sa amin, parang running shoes lang. Itong inaso na ito, Bili na kasi kayo. Maganda, bili daw kasi. Big bike yung tinutukoy niya. Gagong puta. Parang nag-aya lang bumili ng t-shirt mga to, ang yayaman masyadong kuripot. Parang tara tapsilog tayo, parang gano'n. Gago eh. Wala daw siya nakakasama mag-ride. Bili na kasi kayo big bike niya. Kuripot tong mga big time na to eh. Parang nag-aya lang mag-Spanish Bread Royal eh. Iba yung yaman ni Josh, tol. Tangin nananampal, pre. Hindi, Brad, di ako mayaman. Ano lang, sakto nananampal lang hirapan. Pag pinapanood ko nga yung mga shorts niya na yung mga shorts niya na pinipilit maging down to relatable, gago. Bibili ng sa Alpine Star. Gastos na naman to. Pero lang siya, relax lang. Pero kailangan natin to. Gumagano siya dun eh. Kasi parang essential to. Siyempre kaya nga tayo nagpapayaman para enjoy yung pera natin. Para relax ka lang nga naman. Kailangan ko to. Bibili mo nga naman ng relax. Ganun yung, tangina gusto ko ganito. Parang si Joshon Point, yung pag may binili ako na, tangina 5 digit yung presyo. Ganun lang mukha niya, kalmante lang, no? Wala lang. Relax eh. Welcome sa number 1 male podcast sa buong... Yo, isa pa. Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Anti-Supot Social Club. Joshon Point nga pala sa lahat ng social media, TikTok, YouTube, Facebook, meron tayo dyan pare. Pinayflix soon. So, yeah. Wala tayong kalaban pala. So isa daw, General ng Soy Army. Asa magsasaka, ang aking heart, agrikultura, palaguin. Yeah. Alam, napapansin niyo buong bibig niya laging ganun, magsasaka, agrikultura. Malaking porsyento ng mga bigasan sa buong Paranaque siya kasi may-ari. Tangina to, ba't mo in-exploit, pre? Lang yan, Brad. Tignan mo. Ayaw bumili ng big bike pero daming lupa. Ito, kung sa kami nag-shoot, tangina, parang stock room niya to ng ito. Hindi nyo nakikita yung mga sapatos niya ito. Mga nasa padan. Stop fucking glazing me, bro. Ato, Class S, supremo ng mga liitin mong Class S na pangit. Na-bad trip ka na sa akin nung Wednesday, tsaka nung Sabado. Hindi mo lang mabanggit yung pangalan ko kasi yung haba ng mga pangalan page eh. Ato Class S na pangit. Proma, page ni Ato and Friends, Legendary Ato Class S. Para mababad trip ka, babasahin mo. Okay. Diba? Tangin ako lang gumawa ng pre, yung gano'n, yung putang, parang sandangkal yung pangalan ng page nito. Tapos may NMAX na pink dun sa profile. Yun yung Ato Class. Ang dami kong page eh, parang nakakainsin na kasi ko. Pag may Jisoo Life ka, bad trip ka dyan kaya. Yun. Nung isang araw lang. Sure may napanood ka na parang nakaka-bad trip yung mukha na nababad trip sa mga lalaki na nag-Jisoo Life. Ako yun. Hindi lang ako nakasigaw ngayon. Tas medyo... Basta hindi nakaburat yung mukha ko. Kasi sinasadya ka yun. Binuburat ko talaga yung mukha para maburat ka eh. Buti pa yung mga magsasaka sa probinsya, di nag-Jisoo Life kahit mainit, di ba? Mga ganun lang oh. Ganun lang sila habang nagtatanim. Hindi, pero tayo, nagpapamaypay tayo ng high school. Di ba? Bumili ka ng pamaypay ng high school? Pamaypay mo naman, syempre. Pang chick mag. Ako, nanghiram lang ako sa babae. Hindi ako bumili. Nanghihiram ako. Sa babae. Tapos ako nakakasira minsan. May mga nilalagyan ng pangalan yan. Nilalagyan nga. Nilalagyan. Sa mga tangkay. Doon mo nga makikita yung value mo eh. Kung may bitaw ka sa room. Pag yung mga pamaypay ng mga baby girls, may ano ka doon, may pangalan. Kasi hindi naman nila papasulatan kung kani-kanino yun eh. Di ba kasi one time na try ko nung wala pa akong bitaw. Nung sinulatan ko yun ng pasakin, tas tinapo na. Bumili ng bago. Gogo? Hanggang sa parang nung... Totoo ba yan? Oo, pre. Nung mga... sabi ko, nag-gets ko na. First year high school ako nun. First year high school ko na-experience yun yung may pamaypay yung baby girl. Nakaklase ko. Sinulatan ko ng pangalan ko. Underscore pa, tas yung number ko. Tangina, hinampas sa mukha ko. Tas winarat niya. Tinapon niya. First year high school ko din na-experience yung nag-ipon ako, may pina-jailboot ako. Kahiya, pre. May pina-jailboot ako. Ay, nakwento mo yan. Pagtanggal ng piring, yak! Alisin niyo to kasi nakabosas kami, pre! Tangina, first year high school ako nun. Putangina. Doon sobrang down na down ka nun? Hindi, pre. Pero pahiyang-pahiya ka nun? Oo, pahiyang-pahiya, pre. Tangina, mayulit ako eh. Pero parang gusto mo nang lumubog, pre. Oo, doon ko na-realize na, kailangan ko magkaroon ng bitaw. Pero tulang kapal din kasi ng mukha mo. Para gawin yung parang sobrang... Ano ba
ba? Hindi kasi nakikita kong ganun eh. Delusional ka ba nun? Hindi gogi. Nakikita kong ganun eh. Available kasi syempre, magbabayad ka doon. May event yun, di ba? Parang yung jailboot. Jailboot. Ganun talaga nag-work yung pre. Random talaga. Kunyari may crush ka sa campus. Bayad kang 40 pesos. Ngayon, yung mga tao doon sa booth, hahanapin nila yun sa buong school. O tapos kikidnapin nila yung pre. Buti ka mo, walang nag-video nun time. Wala hindi pa uso yung viral. Ano pa dati. Yung doon naman sa Pamaypay, kasi nakita ko may mga nakita ko yung Pamaypay niya, may mga pangalan ng klase namin eh. May bakanting isa. Bakit naman kasi di? Kaya nga, doon ko nga siya. Hindi ka nagpaalam, Brad. Okay. Ay, alam ko yung mga may pangalan doon. Ito may mga bitaw sa room. Tapos pinapabanguhan pa nila yan eh. Doon ko na-realize na para pag ginanon mabango. Kailangan mo may bitaw ka. So, nung second year high school, third year, fourth year, ayun. Yun, pinapasulat na yung pangalan ko talaga. Kasi kumbaga alam ko na eh. Ano bang mga ginawa mo noon kaya pinasulat ka na nung sa tingin mo? In-high school yung nung first year high school ako pre, yung pantalon ko di nakabaston, yung sapatos ko parang gago. McDonald ba sapatos mo? Oo, ganun. Nung second year high school ako, doon na ako na-engage sa mga ukay-ukay pre. Okay. Talagang nag-ukay-ukay ako. Yung mga... Meron na ba nun? Oo. Walang dati pre, hindi pa mainstream si ukay-ukay. Oo, na high school ako wala pa nun. Ang nag-uukay-ukay dati pre, yung mga wala talagang pera, tsaka parang gini-gatekeep talaga siya. Ako tatay ko nagdala sa akin dun eh. Tapos pagpunta, kasi dati nung high school, meron lang tiyangge sa amin. Magandang sapatos dati yung makintab, di ba? Mabibili mo parang 750 sa mga bangketa yun eh, or sa mall. Pag big time ka, Mario De Boro ka pa. Pag big time ka talaga. Ngayon, hindi namin afford yun eh. Yung tatay ko, sinasama ako sa ukay-ukay. Doon ako nakakita ng puto mga blocks na matutulis. Tas leather pre. Hindi sa synthetic. Yung synthetic yung parang mabilis masira. Third grading pre, nababalatan na yun eh. Oo. Di ba? Tas gagano na ng pentel pen ng kaklase mo or kiwi. Isang ulan lang tapos yun. Yeah. Pag nabaha ng konti yung... Ngayon yung tatay ko, ito mga leather pa yan. Talagang balat ng hayop yan. Doon ako second year high school pre. Naging maayos ako sa yung polo ko, sakto sa katawang ko. Tapos yung slacks ko nakabaston, tas leather yung sapatos ko. Umayos ako. King ina, lahat ng journey na yon ni Ato para lang masulat yung pangalan niya sa papel. Para maging ang daming nilakbay pre. Para maging may bitaw ako sa room. Ganun kahirap. Tanginan. Hindi ako nagigitara pre, pero inaral ko yun. Yung kuya kong banda, yung kuya kong may banda, di ba? Pag napunta dun yung kabanda niyang yung gitarista, papaturo ako dun. Paturo naman ako. Nababadrip na sa akin yun kasi pumunta sila dun para magsipra or magkwentuhan. Papaturo ako. Tapos wala akong gitara. Nanghirap. Ang dami kong ginawa para lang maging may bitaw ako sa room. Diba? To the point na yun, pag may bagong Pamaypay, ay sulat ka dito. Diba? To the point na bagong pasukan, kukunin yung number mo kasi papadaanan ka na ng GM. Ganun mo malalaman pag wala kang bitaw sa room nung high school. Hindi ka kasali doon sa mga ganun. Ang dami mong kailangan trabahuhin. Lagi sinasabi ng babae yan na gawin nyo yan, mag-work kayo, your ass off, para maabot mo yung certain level ng babae. Diba? Yeah. Hindi nila nare-realize kung gaano kahirap yan. Oo. Tapos yung ibang babae, bigla na lang magpapabuntis sa mayaman na hindi sila pinaghirapan. Tangina, tsaka eto pa pre. Hindi nila alam yung laban sa utak para i-execute ko yun na kailangan kong gawin tong mga to para maging may bitaw ako. May mga iba na, wala na talaga. Ayoko na. Suko na ako. Wala akong napahiya ako eh. Hindi na ako mag-strive. Pero yung kagaya ko na nagpapalupitin ko, hindi lahat ganun pre. Pero ikaw, naniniwala ka ba na attitude ang tinitignan talaga ng babae? Kasi maraming mga babae ngayon pare sa social media, artista, kung ano man yung mayayaman, nadadali sila ng mga yayaman kahit hindi naman mabait, hindi naman pre, nung masasabi ko na may mga babae na tumitingin pa rin sa attitude tsaka sa pagkatao mismo ng lalaki nung mga 2010, 2011. Pero ngayon, nung ako based sa obserbasyon ko 2020, pandemic pa ganun, wala nang din na tumitingin ng babae sa attitude ng lalaki or sa nakatingin na sila sa kung may bitaw talaga yung lalaki sa usapang resources, forma. Sa aura. May bitaw. Disregard lahat ng red flag pag may pera yan.
Tangina, actually, makikita lang nila, mako-consider lang nila yung attitude. Pag tapos na, kumaga nabembang na sila or what. Nabembang na sila nung red flag na lalaki. Sa kanila i-consider, di ba? Nabembang na sila nung mga red flag na lalaki. Madami. Bago nila marirealize na, tangina, ayoko na nga dyan sa mga yan. Dito na ako. Para sa akin, yung mga babaeng nabebembang ng mga red flag, ng mga nambubugbog, bobo, ng mga brokey na walang pangarap, para sa akin, ang tunay na red flag doon yung mga babaeng yun. Totoo. Kasi tangina, ganun kakamangmang. Oo. Kaya nga, bukang bibig ko sa mga lalaking nanonood sa akin. 2025 na, tangina, kaululan niyang i-pursue mo yung babae, pagtrabahuan, pag-effortan mo yung babae para mawin mo siya. Hindi eh. Tangina yung mga babae ngayon, magpapakarat at susubo talaga ng bayag ng kung sinong pasok. Tangina may resources. Tangina big time. Hindi, red flag yan eh. Hindi, wala. Ano to? Basta, okay magandang example yung sinabi mo, no? Yung mga ganyang ma-effort, pa-sweet type, pa-harmless guy. Kasi, kaya merong isang side, yung issue na yan, no? Yung girl na yan na nabuntis nung isang mayaman na lalaki, no? Kasi mayroon ding influencer na lalaki sa TikToker na parang nagkaroon sila ng connection nitong babae na to. Parang, si ano, parang naging love team sila, pre. Usapin ngayon yan eh, si Bea Bores, yung buntis, nag-reveal na si Bea Bores na buntis siya. Diba? Tas Buntis na siya? Pre. Tas di umano, as per makagago na napanood ko. Tangina, buntis na siya, pre? Parang hindi ata sila okay nung tatay. Tas ito tapos yung parang naka-ting, ganun tawag ng mga babae dyan, meron kaming ting. Pare, buntis siya. Sa TikTok, si Papi Brut yun, puta, sa TikTok. Pinapanood ko rin yun, nakikita ko. Siya ba yung komedyante sad boy? Si Papi Brut. Parang, mga boy. Tapos may sad boy siya minsan. Good boy siya. Ganun yung TikTok niya. Na ako, puta. Pero wait, buntis talaga siya? Si Bea Bores? Oo. Yeah, totoo. Tangina, pare, yung balita na yun, sobrang life-changing, pre. Bakit? Sobrang tangina, naapektuhan talaga yung yung life ko. Pero may mga lesson eh. Ang daming lesson na pwede mong ma-acquire sa parehas na kung babae ka or lalaki. Number one? Doon sa nangyayari. Doon muna tayo sa mga lalaki dahil lalaki tayo. Sure ka ba? Unahin natin doon sa... Sure ka ba? Na lalaki? Na lalaki tayo ngayon? Hindi nga natin alam eh. Hindi natin alam kasi tangina kalalaking tao, nagta-tumbler sila. Ito nagmamatcha. Tangina ayun, nag-i-story ng aso. Ginawa niyong costume ng matcha, mga inayo pa kayong mga performative male. Pero ang dami sige, mahimayin natin kung ano yung mga pwedeng ma-take home. Sige, doon muna tayo sa sa Bea Bores Bea Bores story. Nag-umpisa yan parang mas nag-boom siya sa kanyang content creation journey nung parang nagkaroon sila ng ting. Love team. Parang love team sila. Si Fun fact. Ngayon ako, unang tingin ko dun sa ganong love team, si Papi Brut kasi ang ginawa niya parang Mr. Harmless eh. Mr. Harmless. Ano ba yung Mr. Harmless? Ha? Ano ba yung Mr. Harmless? Hindi kita kakantutin. Irerespeto kita. Antayin ko yung kasal mo ganun. Hindi kita i-holding dito kita kailangan may consent ng parents mo. Ganun mga good boy shit. Tapos ang hindi nila alam, yung mga babae gusto sinasabunutan. Talaga gusto ko nung napanood ko yung pre, putang ina gusto ko mag-comment, pre wag mong ganyanin, mayayari ka dyan. May ex-girlfriend ako, masingit ko lang. Sobrang hinhin niya dati. Sobrang inosente niya dati. Yeah. One time, pinakialaman ko yung cellphone. Pumunta ako sa history. Alright. May mga nyorn. Nanonood ng bold? Meron, pare. Tapos yung mga search, hard fuck, pare. Puro hard. Talaga naman, karamihan dyan sa mga ganyan na mahinhin, puta, nagkakatas parang sabaw ng lomi yung pek-pek niyan. Bata pa ako nun eh. No? Parang mga 6 years ago, ganyan. Kung nanonood yung ex ko, alam niya na yan. Mga 6 years ago, so hindi ko alam. So ako, smooth lang lagi ako. Parang si smooth coaching. Diba? Smooth lang. Kasi the mode 1 ng smooth lang ako lagi, pare. Huwag mo nang banggitin niya, kawawa naman yan. So smooth lang ako lagi, tol. Pero nakita ko yon, Banayad Gaming lang. Wala, binira-bira mo na. Oo, pare. Tapos gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya. And then after nung talagang hard shit, motherfucker, may sabunot pa na, damn, talagang sobrang hard. Ang sweet.
Anong gusto mo? Kape? Pagkain? Anong gusto mo? Kasi nga, pre, 99% ng mga babae, ayaw nila ng gentle. Gentle. Bading! Ayaw nila ng gentle, pre. Paano sila, pare, ito na lang yung gusto ninyo o yung mga lalaki, mag-pay attention kayo sa words na to. Submissive. Okay? Paano magiging submissive yung babae sa inyo kung ikaw mas submissive ka pa sa kanya? Oo nga, totoo. Yun, tama. Kung gusto mo ng submissive na babae, you have to be a monster na lalaki. Kailangan ano ka talaga? Misogynist? Sadista ka. In a way, hindi sadistang gugulpin mo, pare. Patriarchy. Lalaki ka Inanto, talaga. narcissist. Sino yun? Narcissus? Mas masculine ka pa, bro. Diba? Kasi yan proven and tested na sinubaybayan niya. Nasubaybayan niya. Nasubaybayan ko yun, Papi Brute, tsaka si Toxic Bea si Boy. Josh on point, guys. Kahit pwedeng Yung pillars. Gagi pre, Pillars yun. yung Bea Boris Papi Brute na yun, pwedeng napag-usapan talaga nila na content yun. Pero bilang Papi Brute, tangina may chance kang mag-geto sana talaga yun. Yan. Kung tama yung maneuvering, kung tama yung galaw mo. Yan. Pero dahil supot yung naging move, yung ganun Mr. So, supot si Papi Brute para sa'yo? Yung naging move. Yeah. Hindi ko kasi alam kung, hindi ko alam pre kung content niya lang ba yan. Ganyan ba siya sa totoo? So yung move niya na yun, support? Support yung pre, yung good boy, Mr. Harmless. Ako, andito ako, shoulder to cry on, akong bahala sa'yo. Ganun parang ganun yung vibe Kaya hindi siya ginusto ni Bea Boris. Kasi pare, hindi naman, single naman siya Totoo. So, most likely, no, sabihin nga natin content yun, pero deep inside or in the back of your mind, pag lalaki ka, may kakulab ka na babae, single kayo pareho. Pwede yun. Meron kang plano talaga Yes. Trabahuin ko to. Yeah. Pero umali yung galaw. Procedure mo, pare. Diba? Ikaw Kasi pwede pare, ganito, on cam, gentle ka. Pero off cam, tangina bad boy ka. Pero hook sana sa yun kung ganun. Hook nga Pero kung off cam, ganun ka rin, yung sinuputan mo talaga, Mr. Harmless. Type shit, Stupid. Tangina, inabot tuloy sa career priority. Misogynist career, inabot tuloy ng gano'n ng ating kaibigan Career first tuloy. Kinareer first tuloy, may kanya-kanyang priority. Inabot ng career first priorities yung ating kaibigan Based on my observation, based on my experience, pare, sa 10 babae halimbawa na na-experience ko, siyam doon halos. Lang ba talaga? Hindi, inano ko lang naman. Sa sobrang dami, pre, nagbigay na lang siya ng yung example na bilang. Stop fucking glazing 1%. So ito na, sa 10 pare, siyam doon talaga gusto nila hardcore shit. Talaga! Tapos, susundutin mo yung tengang gano'n. Oo, sobrang hardcore. Kahit anong papakain mo yung luga, bigla. Kahit anong pa-demure nila, kahit anong pa-bebe nila, hindi ako ganyan. Pero pagka nagtagpo na sa animal sa kama, gusto nila talaga hardcore shit. Talagang nagsasabaw ang pek-pek. Oo. Talagang gusto nila, sinasabunutan mo sila. Alam mo, egg drop soup? Hindi, sobrang attractive talaga sa babae. Yung nagdodomina ka. Dinodomina mo siya in bed, in relationship, and all. Gusto nila capable ka ng violence pero hindi mo gagawin kasi nga crime yan. Pero capable ka. Tapos biglang off-cam, no? Pukinang ina, papatugtog ka mo ng anolay, no? Anolay! Biak! Baliw na baliw sila doon, pre. Anolay, no? Ang ina, kakakalmutin nila likod mo nun, pre. Pag ina-anolay, ginanong ganun. Iba, tol. Tapos pansinin nyo pag ginawa nyo yan, yung sobrang dominate sa kama na talagang to the point to dominate. After nyan, tatanungin ka niya, ano gusto mo, kape? Ako pre, ginanon ako pre. For the first time ng bata ako nung time na yun, lahat ng trip ko, talagang gusto niya. Kasi parang, na-open lalo yung pagiging submissive niya nung dinumina mo ng talaga. Talaga yun, pare. Ganun talaga. Talaga. Kaya, na-format siya, tol. Eto malupit, pre. Si Papi Brute, million views lagi yan sa TikTok. May mga lalaking nakakapanood dyan. Kung anong ginagawa ni Papi Brute ngayon, yung good boy Mr. Harmless, tangina, wag niyo seryosohin yun. Wag niyo i-adapt yun kasi delikado yun. Nakita niyo naman, no? Tinabla siya ni Bea Boris kasi tinabla siya ni Bea Boris hindi dahil sa priority first yung gusto ni Bea Boris. Hindi. Tangina, ang babae, pre. Handa siyang ma-fuck up ang buhay niya para sa lalaking gusto niya. Oo nga, no? Kasi nga yung babae, pre, magpapasakop siya sa lalaking kayang baguhin yung buhay niya. Real talk pa. Real talk. Diba? Kaya pag sinabihan ka career first, study first, ibig sabihin lang nun, pinapalabok nilang na, tangina mo, di kita trip ang supot mo, gago. Real talk pare. Na-experience ko, bro, babae, hindi pwedeng mahigpit ang parents. Hindi pinapalabas ng parents ng gabi. Pero na-experience ko,
kayang-kaya nilang suwayin yung tatakas utos ng... yun! Nakita na ako, pre, babae, sinundo ko, umakyat sa gate. Babae, umaakyat sa gate. Kasama ka lang. Basta sabihin niya, tulog na yung parents ko. Puta, umakyat ng gate. Kitang-kita ko. Kaya doon pa lang na ko na, oy, tangina o. Wala talaga kaya pag binigyan ka ng rules ng babae, hindi na ako pwede lumabas. Pero yung sa ibang lalaki, umaakyat ng gate, wala ka talaga. Turn on Ben. Turn on Ben sa'yo, turn off. Umakyat ng gate. Para sa akin, na-turn on ako kasi putang ina, nagigil sa ethics ko doon. Umakyat ng gate eh. Pero sa akin parang that's a manly thing. Parang masyadong manly thing. Nakita mo umakyat eh. Maakyat siya doon parang lalaki. Hindi, mababa naman yung gate nila, Brad. Pero the fact na sinasabihan yung ibang kalalakihan dyan, hindi na ako pwede lumabas eh. Pero nakakita ka ng babae, umakyat ng gate. Ibig sabihin wala kang bitaw. Di ba? Check mo na lang eh. Pinapahirapan kanyang babae na trip mo, ang daming gusto, ang daming demand, ang daming kailangan mong maging ikaw ganto ganyan para lang sa reply niya. Tapos putang ina sa club or kung sang party or kung sang lugar, puta may nginangal-ngal na bayag yan. Yung pinapangarap mo ng ilang taon, one night stand lang ni sa daw bigla. Oy! Yun ang mahirap. Diba kaya dapat may bitaw ka? Ang inalupit ng yung cambio. Mr. Harmless shit na yan, Mr. Harmless, good boy, I respect you. Dati yan. Noong 2006 pwede yan. Tsaka pang kaibigan lang talaga yan. Tsaka pang content. Sa content nakakilig yan. Di ba? Pag nakikita nyo, kasi again, marami kasing lalaki dyan na parang babae rin mag-isip eh. Yung love story eh, ginagawa ninyong realidad. Nakita nila, yung daming kinikilig na babae. Baka ganito yung move talaga. Totoo. Hindi nyo iniisip, content lang yun. Content lang yun. Ngayon, yan, tignan nyo nangyari. Di ba? Like, ngayon na lang, tignan nyo si Papi Brute, may cutting na naman siya ngayon. Babae. Okay. Kiara pangalan. O, check nyo kung magkakatuluyan sila. Based dun sa galaw ni Papi Brute na ganyan na Mr. Harmless, good boy, good boy. O, check nyo kung magkakatuluyan. Bro, ako, makakadampot pa rin ng babae yung ganong style. Pero, durog na yun, fact up na kinupal na ng buhay. Pero pag yung babaeng may choice, putang ina, hindi papatol sa ganun yun, pre. Oo. Based on my observation, ang dami kong nakita na nakakakuha pa rin sila ng babae. Nakakatira, nakaka-relationship ng babae, pero mas dominate yung babae. Totoo. At yung babae na nakukuha nila madalas masculine. Yeah. At the end up. Kaya napafact up yung mga good boy na yan kasi pinipili nila yung babaeng feminine. Which is wala namang gustong mag-submit sa kanila na ganun. Yeah. So ang babaeng papasakop sa ganun. So ang nakukuha nila is yung babaeng hindi submissive, masculine. Yun ang nakakatuloy nila madalas. Ang dami ko nakikita ganyan. Tsaka yung mga ganun rin eh. Yung mga babaeng pumipili ng ganun. Mga hopeless nga, yung mga desperate na babae. No choice. Mga no choice din. Mga hopeless, romantic, desperate. Tapos, yun nga, pagdating dun sa relationship, hindi nila sinasadya na maging dominant. Pero dahil hindi sila talaga dominant or masculine. Kumbaga dahil nga desperate sila, ikaw lang ang choice nila, ikaw ang pumatol sa kanila, puta maghihigpit sila sa'yo. Doon ngayon nagko-convert siya, nagiging masculine tuloy yung babae na parang, dito ka lang, akin ka lang. Tangina, real talk. Desperate eh. Real talk. Yun, no? Hanggat ang babae, alam niya sa sarili niya na may chance na patulan at gustuhin pa rin siya ng mga kagaya ni sa Downey Johnson Point na alam niya nga harabasin siya, never siyang magsisettle sa kagaya ni Papi Brute na Mr. Harmless, soft boy, good boy. Real talk. Yeah, tignan nyo na lang din yung situation. Saan pumunta rin yung babae? Saan napunta yung babae? Yung nang friend zone sa kanya na priority first, ang dami kong kailangan i-accomplish. Ngayon, meron nabuntis lang din siya ng nabuntis nung isang mayaman, heartthrob pa ata kasi varsity yun. Na class S. Pero class S, pre. Nasa master list ko eh. Diba? Pagkapanood ko dun sa video ni MG na parang sabi nga dun sa video ni MG na parang si Bebors tsaka yung tatay hindi okay. Pag-check ko dun sa lalaki, tangina class S. Pero may tindig na class S galing sa mayamang pamilya, varsity, ganto ganyan. Pero tignan nyo, kahit alam nating may mga sign. Kasi parang ang issue, napanood ko rin dun sa video ni Tony Fowler na parang ang issue, parang chick boy yun. Lapitin ng chicks. Putang ina, class is na varsity na. Varsity. May tindig eh. May resources eh. Matangkad. Yeah. Matangkad for sure. Varsity yun eh. Red flag. Masasabi natin red flag. Pero ba't pinatulan? Ba't binukakaan? Kasi nga may dating. Bad boy. Alam mo nga harabasin ka. Totoo naman. Diba kaya yung mga good boy shit na yan. Sana nga content lang yun. Yung kay Papi Brute, yung ganun na content niya na good boy, Mr. Harmless. Sana content. Kasi ang mahirap dyan, pag na-adapt yun ng mga lalaki na ganun na parang good boy. That's dangerous. 2025 na, puta, delikado yan, par.
Maniwala ka sa akin, mas okay manood. Alam niyo yung issue na binengbeng niya yung pinaril niya. Yung grade 10 na girlfriend niya. Bakit? Ganyan kasi yun. Yung mga good boy style na naririnig ng mga bata, sobrang delikado yan, pare. Kasi sila yung tipo nagmamahal ng sagad eh. Yeah. To the point na hindi sila nakakapag-isip ng tama. Pare, binaril niya yung girlfriend niya, grade 10 sila parehas. Isipin mo, bata. Bakit binaril? Selos. Selos. Tapos binaril niya sarili niya at the end. Patay sila parehas, tol. Kasi sa murang edad nga. Tangina, parang ano yun? Romantiko. Nabuo ba naman romantiko, Mr. Harris Goodboy? Kaya yung babae siguro, nagpakita lang ng onting motibo dun sa bad boy talaga na may dating, namatay sa selos yung lalaki. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, nagpaka-good boy yung lalaki. Kukwestiyonin niya ngayon yung sa sarili niya na, okay naman, binigay ko naman lahat ang bait ko naman sa'yo Romeo and Juliet yun, di ba? Oo, ang bait. Romeo and Juliet, yung pinilason niya yung girlfriend, tapos nagpakalason din siya. Oo, parang, ang nangyari, mabait naman ako sa'yo, sinunod naman kita, nagpaka-auto-auto ako sa'yo, nagpaka-aso ako sa'yo Pero bakit pinagsiselos mo ko? Ba't may iba kang ginusto? Patayin na lang kita, tapos nagpakamatay din siya. So, kung tayo yung napanood nun, hindi mangyayari yun. Ina talaga. Kasi gaganahan siya mag-aral mabuti, magsumikap, mag-exercise. Para maisulat yung pangalan sa pamaypay. Oo. At bakit siya mabobroken to the point na maraming nagkakagusto sa kanya? Talaga! Kasi narinig niya nga si Sadao, si J.O.P. Talaga! At si Ato na performative male. Matcha mamaya, matcha. Hindi real talk, pre. Hindi, kasi nga yun nga yung problema sa mga again, sana content nga lang. Dapat digest nyo yan as a content lang yung mga ginagawang acting. Entertainment. Yeah. Hindi siya pang-absorb. Yung mga pinapanood nung katulad ng mga lalaki is pure on emotions eh. Again, sabi ko nga kanina, malaking magandang example yung sinabi ni Sadao about sa namamaril ng lalaki nga about dahil sa in love. Dahil nga, pag ang lalaki more in touch sa emotions mo, pare, you are more dangerous to the society. Dahil nga mas destructive nga tayo, mas malakas tayo. Diba? Kaya pag emotional ka na lang, wala kang control, puta mananap ka talaga. Correct. Magiging black pill ka. Kumbaga parang hindi nyo makukuha yung gusto ko, demonic, diabolical shit. Pagka pure emotions yung mga content creator, pare, i-take nyo as comedy, entertainment. Huwag nyo i-digest, pare. Kasi yari talaga kayo. Sa kapag ang lalaki, inutunin nyo na magbait-baitan sa babae, maging parang aso sa pag-ibig, to the point na ibibigay niya lahat ng effort niya. Pag pumalpak yun, fucked up ang utak ng lalaki. Kukwestiyonin niya yung reality. Bakit hindi naging okay? Okay lahat ng binigay ko sa babaeng to. Doon na siya gagawa ng hindi maganda madalas. Yes, sir. Kasi nga, sobrang babad na siya sa emotional niya. Tama yung sinabi ni Josh. Hindi namin sinasabi dito na bilang lalaki, that kupal ako. Hindi namin sinasabi. Hindi namin sinasabi na maging kupal ka, pero ayaw din namin na maging ganyan ka na, Mr. Harmless, good boy, I respect you. Kasi kasuputan yan ngayong 2025. Ang gusto namin, maging critical thinker ka. Yes, Timbangin mo yung mga pangyayari. Kasi bilang lalaki, pwede ka naman talagang maging mabait, maging mapagmahal pero sa babaeng worth it. Yes. Yeah. Pero kung i-apply mo sa lahat ng babae yan, prone ka talaga sa matitake for granted ka. Hindi, mas elaborate ko yung sinabi niya to para mas maintindihan ninyo na maayos ng sobra-sobra. Pwede mong gawin yon yung ginagawa nila brute, if yung girl is nagre-reciprocate ng maayos sa'yo pabalik. Tama. Ngayon, kaya doon sa instances ni Brute, hindi naman nagre-reciprocate as you can see, ng sobra-sobra pabalik yung babae. Therefore, simp ang itsura mo sa kanya. Talaga. Simp ang isang himod talampakan. Correct. Yun ang definition ng simp. Providing something, providing all the attention sa babae but you're not getting it back. Yun ang definition ng simp. Yun ang definition ng simp. Sobrang tuso ng babae. Sobrang tuso ng babae ngayon. Galit sa babae to. Hindi. Sobrang tuso ng babae ngayon. Check nyo ngayon. Na showtime sila Miyong Lip Bite. Si Miyong Lip Bite yung gumagana. Idol yan. Shout out, Miyong. Ngayon, ang ginagawa yung mga babae, tamang sama sa kanya, magpapa-followers lang, tas aalis. Ganun katusong babae. Ultimo si Golem, pre. May nakita ko ini-story si Golem, chika bebes, pre. Na alam mong, tang-ina nito. Pantagos lang. Oo, magpapa-followers lang kay Ganon katuso ang babae. Clout.
Kaya bilang lalaki, kung magiging good boy, I respect you ka ngayon, putang ina, pahinga ka. GG ka, maniwala ka sa akin. Yun, masisimot ka, par. Yun, best example din yung mga sumikat na ML player. Diba? Ay, oo. Marami. Totoo. Marami yun. Maraming kumagat na babae doon na sikat ngayon, pero yung mga mga sinakyan nilang ML player, wala na. Nakiride lang sila doon sa kasikatan ng mga professional ML player, tapos binrake na lang.